Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Factory Defect po sila. Umani ng reaksyon online ang pahayag ni retired Brigadier General Orlando De Leon matapos niyang tukuyin ang ilang personalidad sa gitna ng umiinit na impeachment hearing laban kay VP Sara. Sa kanyang social media post, diretsahan niyang pinahayag. Ito, kay General De Leon. Factory defect po yan, sina Ridon, De Lima at Trillanes dito sa Bicolandia. No return, no exchange. Sorry. Kasi taga Bicol si General De Leon. Nagkasama kami ito nung sabay kaming nag-schooling 2003. Nagsimula kami July, August, September, October, November, December kami nag-graduate. Kaya believe ako sa matapang ito. Marines. Yung amin is usually army lang kami doon, kailang may na sumama na Marines. Kaya classmate namin si General De Leon. Dagdag pa niya, I think De Lima, Ridon, and Trillanes should put up an accounting firm. Call it dirt like us. DIRT, dirt like us accounting firm. Pinuna rin niya ang direksyon ng impeachment hearing sa Kamara. Sabi niya, akala ko ba yung yaman ang ibubunyag nyo? Yung bilyong-bilyong katangahan nyo pala. Katangahan ngayon yung ibinunyag ng AMLA. Akala nila ang Pilipino otso-otso na hindi nakakaintindi. Nang ipakita nilang yaman ng Vice Presidente yung gross, anong tawag doon? Yung mga bank transaction for the past 20 years, mula nung Vice Presidente pa siya hanggang ngayon, pinakita, ayun, umabot daw ng 6.77 billion. Yun na ba yung yaman ni VP Sara? Pagka-otso-otso. Yung ganong transaction does not equate to net worth. Ang net worth iba. Ang net worth makikita mo lang sa salin, hindi doon sa bank transaction for 20 years. Kaya nga, tama ito, agree ako itong bilyong-bilyon katangahan. Ito pa, dagdag niya. Pwede bang gawing heinous crime ang pagpapakalat ng katangahan sa Kongreso? Lumabas ang mga komentong ito habang nagpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice kung saan sinusuri ang iba't ibang aligasyon laban sa Vice Presidente. Wala pang reaksyon si Ridon, De Lima at Trillanes na sa mga ipinahayag ni De Leon. Okay, si Ridon, alam ko na taga Bicol siya kasi ako Bicol party list. Si De Lima, ngayon ko lang alam na ang roots pala niya is Bicol. Si Trillanes, ngayon ko lang din nalaman na Bicolano pala ito. Kasi tumakbo siyang mayor ng Caloocan at sinerge ko na ipanganak na siya sa Caloocan. Siguro ang kanyang family roots is Bicol. Katulad ako, kami, mag-asawa, Mindanao based na kami. Mula nung 1985, dumating kami sa Mindanao. Dito na kami nanirahan. Kaya lang, ang roots namin, Ilocano kami. Taga La Union. So, baka ganito si Trillanes. Factory defect. Ayaw na namin yan. Speaking of Bicolandia, ako, si Mayor Leni Robredo ngayon ay isa sa mga iginagalang na anak o daughter ng Bicolandia. Kasi nga is nakapag-vice president siya.
Natalo nga lang siya ng eleksyon ng 2022 ng Unity. Kaya lang, kung maibabalik ko lang ang panahon, kung may time machine, mas gusto ko na lang na si Madam Leni ang presidente natin ngayon kumpara itong nakaupo ngayon. Kasi ang reklamo man lang natin noon kay Madam Leni, yung sinasabi nating lutang, lugaw. Hindi natin alam itong ibinoto natin, grabe. Eh, at least si Madam Leni, walang akusasyon, walang bahid ng korupsyon. Ni isa, wala. Yung COA observation, yung 6 na taon na panunungkulan niya sa Vice President, puros unmodified opinion. The same thing kay BP Sara ngayon. Unmodified opinion, highest observation ng COA na maibigay sa isang opisina. Kaya ang tunay na anak ng Bicol o daughter of Bicol na maipagmamalaki ay ito si Madam Leni na ngayon is nalulungkot ang mga Dilawan dahil ayaw niyang tumakbo na pagkapangulo sa 2028. Malakas-lakas pa naman siya sa survey. Kaya problemado ang mga kakamping ngayon. Kaya lang nagtataka ako, si Senator Kiko Pangilinan, diehard liberal ito. Sabi niya, nire-respeto niya ang desisyon ni Madam Leni. Ang nakakapagtaka, itong si Congressman Abante, na hindi naman siya liberal, siya daw ang kakausap kay Mayor Leni, baka sakaling magbago ang isip niya at tatakbo pa rin Pangulo sa 2028. Ano ba? Takot na ba si Congressman Abante na magpresidente si BP Sara at hahabulin siya? Kasi sa isang interview, inamin ni Congressman Abante na pag magpresidente sa BP Sara sa 2020 ay delikado siya. Alanganin ang kanyang kalagayan kasi makakalaban mo presidente. Mahirap yan. So, de factory defect, no return, no exchange. Sorry na lang mga taga Bicol sa tatlong Bicolano na ito, Bicolana. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang itsura sa natagaan mo og yero sa iyang atop. So lata na gid kaayo. So muna ni ang itsura sa iyang balay. So mao na ni ang yero nga among gihatag. So iatop na ni karon. Okay. Og karon managid sa pagatop ang among ginahatag nga yero so napulihan na gyud ang atop ni Salamat sa naghatag sa Coaxin kay napulihan na gyud ang akong sin nga 31 na katuig. Sa Ginoo inaot nga magpadayon unsa to? Magpadayon ni nga tabang wala pa ang inabang dili pagid ko makabalay kay among kwarta kutob ra sa pagkaon. O so naa kay estudyante ante. Naa Unsa na yung mga grade? grade 6 o grade 2.
Ay, so kuan ra gyud ang kuan kulang gyud ang inyong panginadlaw ro sa inyong estudyante. Salamat kaayo. Salamat kayo, ante.